Alam mo ba, hindi lahat ng taong mahal mo ay kayang mahalin ka pabalik. At mas masakit, minsan hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra ka. Sobra kang available, sobra kang umintindi, sobra kang naghintay kahit wala ng dahilan. At dito pumapasok ang isang madilim na katotohanan sa psychology ng relasyon. Hindi lahat ng pagmamahal ay nagbibigay ng respeto. May isang lalaki, mahal na mahal niya ang girlfriend niya. Kapag may problema, nandyan siya. Kapag umiiyak, siya ang sandalan. Kahit sinisigawan siya, kahit binabaliwala, pinipili pa rin niyang manatili. Iniisip niya, kapag mas minahal ko siya, baka balang araw mahalin niya rin ako ng tama. Pero ang hindi niya alam, habang mas binibigay niya ang sarili niya, lalo naman siyang nawawala. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling makikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, wala kang boundaries. Sa dark psychology, may isang prinsipyo na bihirang pag-usapan pero napakalakas ng epekto. Respect through boundaries. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa isang tahimik na mensahe na ipinapadala mo sa ibang tao. Ganito ako dapat tratuhin. Kapag wala kang boundaries, wala kang malinaw na linya kung saan nagtatapos ang respeto at nagsisimula ang pang-aabuso. At ang problema, ang mga tao, hindi nila kusang huhulaan ang limitasyon mo. Tuturuan mo sila. Sa bawat beses na hinahayaan mong maliitin ka, natututo sila. Sa bawat beses na pinapatawad mo ang hindi katanggap-tanggap, lalo silang nagiging kampante. Hindi dahil masama sila, kundi dahil pinakita mo na pwede. Isipin mo ito. Kapag may taong laging nandyan kahit anong gawin mo, kahit baliwalain mo, kahit saktan mo, ano ang magiging tingin mo sa kanya? Unti-unti, nawawala ang respeto. Hindi dahil gusto mong mawala yon, kundi dahil wala kang nakikitang consequence. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who despises himself still respects himself as one who despises." Malalim ito kung iintindihin mo. Ibig sabihin, kahit ang taong mababa ang tingin sa sarili, may bahagi pa rin sa kanya na alam niyang mali yon. Pero kapag tuluyan mong tinanggap na okay lang na maliitin ka, doon ka nawawala. Ang kawalan ng boundaries ay hindi simpleng kahinaan. Ito ay isang silent permission. Parang sinasabi mo, okay lang, kahit hanggang dito lang ako, tatanggapin ko. At sa psychology, kapag walang resistance, walang respeto. May isang brutal na katotohanan dito. Hindi ka nila tinitingnan base sa sinasabi mo. Tinitingnan ka nila base sa kung ano ang pinapayagan mo. Pwede mong sabihin na ayoko na. Pwede mong sabihin na nasasaktan na ako. Pero kung nandiyan ka pa rin, kung tinatanggap mo pa rin, ang mensahe na nakukuha nila ay hindi pa rin siya aalis. Kaya tandaan mo ito. Ang boundaries, hindi yan para kontrolin ang ibang tao. Ito ay para protektahan ang sarili mo. At minsan ang pinakaunang boundary na kailangan mong itayo ay ang kakayahang magsabi ng tama na. Dahil sa dulo ng lahat, ang taong marunong mag-set ng limitasyon, hindi nawawala ng pagmamahal. Mas lalo lang siyang natutong pahalagahan ang sarili niya. Ikalawa, sobrang available ka. Sa unang tingin, parang wala namang mali dito. Diba nga sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, dapat lagi kang nandyan. Pero sa mas malalim na pagtingin ng psychology, dito nagsisimulang bumaba ang value mo. May isang konsepto na ginagamit hindi lang sa relasyon, kundi pati sa negosyo at social behavior. Ang scarcity principle. Kapag ang isang bagay ay laging available, unti-unti itong nawawalan ng halaga. Hindi dahil hindi ito maganda, kundi dahil hindi na ito bihira. Isipin mo ito. Kapag lagi kang sumasagot agad sa chat, kapag kahit anong oras pwede kang tawagan, kapag kahit busy ka, isinasantabi mo ang sarili mo para lang sa kanila. Anong natutunan nila? Na kahit hindi ka nila piliin ngayon, nandyan ka pa rin mamaya. At dito pumapasok ang isang tahimik na pagbabago. Hindi nila namamalayan, pero unti-unti hindi ka na nila hinahabol. Hindi ka na nila pinaprioritize. Hindi dahil ayaw ka nila, kundi dahil hindi na nila kailangang magsikap. Sa larangan ng psychology, may simpleng pattern. Ang tao, mas pinapahalagahan ang bagay na may posibilidad mawala. Kapag alam nilang anytime pwede kang mawala, nagiging maingat sila. Pero kapag alam nilang kahit anong gawin nila, hindi ka aalis, nagiging kampante sila. May isang ideya rin na madalas inuugnay sa mga aral ni Robert Greene. Huwag mong gawing sobrang dali ang access sa'yo. Hindi ito manipulation.
Ito ay self-respect in action. Ang pagiging laging nandyan ay hindi automatikong pagmamahal. Minsan, ito ay takot. Takot na baka kapag hindi ka sumagot agad, may ibang pumalit. Takot na baka kapag hindi ka nagpakita, makalimutan ka. Pero ang tanong, kung ganong kadali kang mapalitan, minahal ka ba talaga? Narito ang masakit na katotohanan. Kapag sobra kang available, pinapakita mo na ang oras mo, energy mo at presensya mo, walang limitasyon. At ang walang limitasyon, hindi pinapahalagahan. Hindi ibig sabihin nito na magpaka-hard to get ka. Ang ibig sabihin nito, magkaroon ka ng sariling buhay na hindi umiikot sa kanila. May sarili kang oras, may sarili kang priorities, may sarili kang mundo. Kasi ang taong may direksyon sa sarili niyang buhay, hindi kailangang habulin, pero siya ang kadalasang hinahabol. Kaya tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging laging available para maging mahalaga. Minsan, ang pagiging hindi agad makuha, ang dahilan kung bakit ka pinipili. Ikatlo, pinapakita mong kaya mong tiisin ang sakit. May isang tahimik pero mapanganib na signal na madalas mong hindi napapansin. At ito ang paulit-ulit mong ipinapadala, kaya ko pa. Kahit nasasaktan ka na, kahit paulit-ulit na, kahit alam mong mali na. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na reinforcement, isang ideya sa loob ng behavioral psychology. Simple lang ang prinsipyo nito. Ang behavior na walang consequence, inuulit. Kapag may taong nanakit sa'yo, emotional man o mental, at pinatawad mo agad, ano ang natutunan nila? Na kahit ulitin nila, tatanggapin mo pa rin. Hindi nila kailangang magbago, hindi nila kailangang mag-adjust. Dahil sa sistema na nabuo ninyong dalawa, ikaw ang nag-a-absorb ng sakit at sila ang patuloy na gumagawa nito. Minsan iniisip mo, nagpapakatatag lang ako. Iniintindi ko lang siya. Ganito talaga kapag nagmamahal. Pero ang hindi mo napapansin, unti-unti mong binabago ang sarili mo para lang magkasya sa sakit na hindi mo naman deserve. May isang insight si Carl Jung na nagsasabing, what you resist not only persists but will grow in size. Kapag hindi mo hinaharap ang mali, kapag tinatanggap mo lang, hindi ito nawawala, lumalala ito. Bawat beses na pinipili mong manahimik, bawat beses na pinipili mong magpatawad agad, bawat beses na sinasabi mong okay lang kahit hindi, parang unti-unti mong sinasanay ang sarili mo na ganito na lang talaga ang pag-ibig. Pero hindi. Ang pag-ibig, hindi dapat sinusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin. Narito ang masakit na katotohanan. Kapag pinapakita mong kaya mong tiisin ang lahat, hindi ka nagmumukhang matatag. Nagmumukha kang walang limitasyon. At sa mata ng taong hindi marunong rumespeto, ang taong walang limitasyon ay taong walang hangganan na pwede nilang abusuhin. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Ito ay tungkol sa pagkilala na may hangganan ka rin. At kapag nalampasan niyon, hindi na pagmamahal ang tawag doon. Kaya tandaan mo ito. Ang tunay na lakas, hindi sa pagtitiis, kundi sa kakayahang magsabi ng, hindi na ito tama, hindi ko na ito tatanggapin. Dahil sa dulo ng lahat, ang taong marunong huminto sa sakit, hindi nawawala, siya ang nakakalaya. Ika-4, minamahal mo sila higit sa sarili mo. Ito ang isa sa pinaka-romanticized na ideya sa mundo. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Sa pelikula, sa kanta, sa kwento, parang ito ang sukatan ng tunay na pagmamahal, pero sa mas malalim na pagtingin ng psychology, ito rin ang isa sa pinakamapanganib. Kapag minahal mo ang isang tao higit sa sarili mo, unti-unti mong binubura kung sino ka. Hindi biglaan, hindi dramatic, dahan-dahan. Sa simula, maliit lang. Iurong mo ang oras mo para sa kanila. Isasantabi mo ang gusto mo. Papayag ka kahit hindi ka komportable. Hanggang sa dumating ang punto na hindi mo nakilala ang sarili mo kung wala sila. May isang ideya sa psychology na tinatawag na loss of self. Ito yung estado kung saan ang identity mo nakadepende na sa isang tao. Kapag masaya sila, masaya ka. Kapag malamig sila, nawawala ka. At dito nagsisimula ang imbalance. Dahil habang ikaw, umiikot ang mundo mo sa kanila, sila naman, may sarili pa ring mundo na hindi ka sentro. Sabi ni Carl Jung, the most terrifying thing is to accept oneself completely. Kasi ang totoo, mas madali magmahal ng iba kaysa harapin ang sarili mong kakulangan. Mas madaling ibuhos ang lahat sa ibang tao kaysa buuin ang sarili mong pagkatao. Pero narito ang hindi sinasabi sa'yo. Kapag minahal mo ang isang tao higit sa sarili mo, hindi ka nagiging mas mahalaga sa kanila. Minsan,
nagiging mas madali kang i-take for granted. Bakit? Dahil nakikita nila, kahit anong mangyari, pipiliin mo pa rin sila. At kapag alam ng isang tao na sigurado na sila sa'yo, nawawala ang urgency na pahalagahan ka. May isa pang madilim na katotohanan dito. Ang taong hindi mahal ang sarili niya, madalas nagiging dependent sa pagmamahal ng iba. At kapag dun ka na kumapit, nawawala ang kontrol mo sa sarili mong emosyon. Hindi mali ang magmahal ng totoo, pero may hangganan. Dahil ang pagmamahal na inuuna ang iba, habang iniiwan ang sarili, ay hindi sakripisyo. Ito ay self-abandonment. Kaya tandaan mo ito, hindi ka dapat ang sumasalo ng lahat habang ikaw ang nauubos. Ang tamang pagmamahal, hindi hinihingi na mawala ka. Ito ay nagbibigay ng space para mas lalo mong makita ang sarili mo. At minsan, ang pinaka-importanteng relasyon na kailangan mong ayusin ay hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo. 5, takot kang mawalan. Ito ang isa sa pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit ka nananatili. Takot. Hindi takot sa kanila, kundi takot na mawalan sila. Minsan iniisip mo, kaya ko pa. Magbabago rin siya. Sayang naman yung pinagsamahan. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi na ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagkapit. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na attachment anxiety. Sa loob ng attachment theory, ito yung takot na maiwan, takot na mapalitan, takot na hindi ka sapat. At kapag nandito ka sa state na ito, kahit mali na ang sitwasyon, pinipili mong manatili. Bakit? Dahil sa isip mo, ang mawalan sila mas masakit kaysa manatili sa relasyon na sumasakit sa iyo araw-araw. Pero narito ang madilim na katotohanan. Kapag ang desisyon mo ay galing sa takot, hindi ka pumipili. Napipilitan ka. May isang ideya rin na tinatawag na loss aversion, isang konsepto sa behavioral economics. Mas natatakot ang tao na mawalan kaysa matuwa sa posibilidad na makakuha ng mas mabuti. Kaya kahit alam mong hindi na tama, kumakapit ka pa rin. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil ayaw mong mawalan. At dito nagiging mapanganib. Dahil habang mas kumakapit ka, lalo kang nawawalan ng sarili. Unti-unti mong tinatanggap ang mga bagay na dati hindi mo papayagan. Minsan sinasabi mo, mahal ko kasi. Pero kung titingnan mo ng tapat, ito ba ay pagmamahal? O takot lang na mag-isa? May insight si Sigmund Freud na nagsasabing, "We are never so defenseless against suffering as when we love." Totoo, pero hindi ibig sabihin ito na kailangan mong manatiling sugatan. Narito ang katotohanan na mahirap tanggapin. Hindi mo sila mahal. Kung ang dahilan ng pananatili mo ay takot, dahil ang tunay na pagmamahal, may kalayaan. Ang takot, may pagkakakulong. Kaya tandaan mo ito, ang pag-alis. Hindi palaging pagkawala. Minsan, ito ang simula ng pagbabalik mo sa sarili mo. Dahil sa dulo ng lahat, mas nakakatakot ang manatili sa maling tao kaysa harapin ang mundo na ikaw lang. At doon mo unang mararamdaman ang tunay na lakas. 6, hindi nila kailangang magsikap para sa'yo. May isang tahimik na batas sa human behavior na madalas hindi napapansin. Pinapahalagahan ng tao ang bagay na pinaghihirapan nila. At kabaligtaran nito, ang bagay na ibinibigay ng libre, madalas hindi pinapansin. Sa simula ng relasyon may effort, may oras, may paghahabol, may excitement. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Ikaw, binibigay mo ang lahat. Sila, unti-unting nababawasan ang effort. Hindi dahil nagbago sila bigla, kundi dahil nagbago ang dynamic ninyong dalawa. Sa psychology, may konsepto ng effort justification. Kapag may pinaghirapan ng isang tao, mas pinapahalagahan nila ito. Pero kapag wala silang kailangang gawin para makuha ka, hindi nila nararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Isipin mo ito. Kapag lagi kang nag-i-initiate ng usapan, kapag ikaw ang laging nag-aayos ng problema, kapag ikaw ang unang sumusuyo kahit hindi ikaw ang may kasalanan, ano ang natutunan nila? Na kahit hindi sila kumilos, ikaw ang gagalaw para sa inyong dalawa. At dito nagsisimula ang imbalance. Hindi na pantay ang effort. Ikaw ang nagdadala. Sila ang nakikinabang. May ideya rin sa behavioral psychology na nagsasabing, ang behavior na nire-reward, inuulit. Kapag tinanggap mo ang bare minimum, iyan na ang magiging standard nila. Hindi dahil yun lang ang kaya nilang ibigay, kundi dahil yun lang ang kailangan nilang ibigay para manatili ka. Masakit tanggapin, pero totoo. Kapag hindi nila kailangang magsikap para sa'yo, hindi nila mararamdaman na pwede ka nilang mawala.
At kapag wala ang takot na iyon, wala rin ang urgency na pahalagahan ka. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa kanila. Hindi ito laro. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili mong halaga. Kasi ang taong may value, hindi basta-basta nakukuha. Hindi dahil mahirap siya, kundi dahil may standard siya. Kapag natutunan mong hindi ibigay ang lahat agad, kapag hinayaan mong sila ang lumapit, mag-effort, magpakita, doon mo makikita kung gaano ka talaga nila pinapahalagahan. Kaya tandaan mo ito, ang pagmamahal. Hindi dapat isang tao lang ang gumagawa. Hindi dapat ikaw lang ang lumalaban habang sila nanonood. Dahil sa dulo ng lahat, ang taong tunay na may pakialam sa'yo, hindi mo kailangang pilitin. Kusa silang magsisikap dahil ayaw kanilang mawala. Masakit tanggapin, pero minsan, hindi ka minamahal. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil pinayagan mong tratuhin ka na parang hindi ka sapat. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang pag-intindi, ito ay pagprotekta sa sarili mong halaga. Minsan, ang pinakamalakas na galaw sa isang relasyon ay hindi ang manatili, kundi ang pagpili sa sarili mo. Dahil sa dulo ng lahat, kapag hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, wala talagang ibang gagawa nito para sa'yo.